merong isang tao na naging controversial dahil sa kanyang ginawang pagtestigo dito sa Blue Ribbon Committee. Ang pangalan niya po ay Orly Gutesa. Walang pakinabang at mapanganib para kay dating Marine Technical Sergeant Orly Gutesa ang pagtestigo sa isinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang binigyan diin ni Senador Rodante Marcoleta sa gitna ng anyay paninira kay Gutesa matapos itong tumestigo laban sa ilang personalidad. Bunsod nito, kinuwestiyon ni Senador Marcoleta ang paninira kay Gutesa, partikular na ang umano'y peking notaryo sa mga dokumento nito, pangunahin na ang kanyang inihayag sa Senado. Kabilang dito ang koneksyon sa flood control scam ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico at late 1st District Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez. Yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinoproteksyonan nila yung mga pangalan na nabanggit doon, ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama, meaning Orly Gutesa. Nagsimula po sila na hanapan ng butas yung nagnotaryo doon sa dokumento. Paliwanag ng mambabatas, moot and academic o wala ng praktikal na epekto ang notaryadong pahayag ni Gutesa. Ito ay dahil sumumpa na rin naman anya ang dating security aide nang humarap siya sa pagdinig ng Blue Ribbon. Bukod dito, sinagot din anya ni Gutesa ang lahat ng mga tanong sa kanya ng komite. Ngunit ayon kay Marcoleta, hindi naging sapat ang ginawa kay Gutesa. Talagang pinagsikapan nila sa pagitan ng pag-disown nung notary public ng kanyang alleged signature. Kasabay ng plenary debates para sa proposed 2026 budget ng Judiciary, kinuwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang proseso ng pagnonotaryo. Hindi po ba kalakaran na yung mga nagpapanotaryo, ibibigay lang po yung dokumentong gusto nilang ipanotaryo sa opisina ng kanilang pinuntahan at kung magkano man ang bayad na hihingin sa kanila, magbabayad po at kukunin na nila yung notaryo o yung dokumentong pinanotaryo. Sumang-ayon naman sa prosesong ito si Senador Francis Pangilinan. Aniya, kailangan ang personal na appearance ng nagpapanotaryo. Hindi practice yung ang nagpapanotaryo, tatanungin pa yung nagnonotaryo, ikaw ba talaga itong pumipirma? In fact, kabaliktaran. Ang notaryo nagtatanong dun sa pipirma, ikaw ba talaga ito dahil kailangan mong humarap sa akin? Ayon naman kay Senador Marcoleta, may mga stamp at detalye naman ang naturang notaryadong dokumento. Ngunit kinwestiyon pa rin ito ang akusasyon ng umano'y pamimeke ni Gutesa sa kanyang sariling dokumento. Nagbigay naman ng saloobin si Senador Pangilinan dito bilang isang abogado. Ang merong, at the very least, ang dapat may pananagutan dun, yung pumeke rather than si Ginoong Gutesa. In good faith, the way I see it, I could be mistaken dahil hindi naman natin nakausap personal si Mr. Gutesa. So this is really more speculative. In good faith, pumasok siya ron. Sinabi, magpapanotaryo, pinirmahan ni Ginoong Gutesa. At yun na nga, may stamp, may signature, may date, etc. So kung merong may pananagutan dun, yung nameke. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.